Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Lila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang matira. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Paggalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya, at ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan, at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi, kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa, gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indio na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan, marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pecson, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na ring iwan ang kanilang pag-aaral. Si Makaraig ay naging maingat upang huwag masangkot sa mga usapin at sa lakas ng kanyang salapi nakakuha ng pasaporte at nagmamadaling sumakay sa bapor na patungong Europa. Tanging si Sandoval lamang ang nakapasa. Nakapasa si Isagani sa mga itinuturo ni Padre Fernandez at bumagsak sa iba. Si Sandoval naman, sa tulong ng kanyang talumpati nalinlang ang mga tagalitis. Tanging si Basilio ang hindi pumasa sa mga asignatura, hindi rin bumagsak o tumakas sa Europa. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasa ilalim sa pagsisiyasat tuwing 3 araw, ngunit iyon din ang nangyayari. Kaya lamang ay laging bago ang hukom na nagtatanong sa kanya. Sa loob ng piitan na rin niya nabalitaan ang mga nangyari sa Tiani, ang pagkamatay ni Huli at ang pagkawala ni Ingkong Selo. Samantala'y gumaling na si Simon na napabalitang magdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat sa kanyang paggaling at sa bayang nagpapayaman sa kanya. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na ang takdang panunungkulan upang magtagal pa sa Pilipinas. Kaya pinayuhan siya ni Simon na gumawa ng pagsalakay upang mabinbin ang pag-alis nito. Siya nga ba, Senyor Sinbad? At silawin ninyo kaming minsan sa isang bagay na anyong Yankee. May utang kayong malaki sa bayang ito. Mangyari pa. Ihahandog ninyo marahil ang buong bahay. Marahil. Ngunit ako'y walang bahay. Binili sana ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago.
Nauwi lamang kay Senyor Pelaez na nagbayad ng napakaliit. Hindi umimik si Simon. Magmula nooy naglagi na siya sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez na ayon sa balita ay nakasosyo niya sa pangangalakal. Makaraan ng ilang linggo, lumaganap ang balitang si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo, ay ikakasal sa dalagang pinagmimithian ng lahat, taga rito man o dayuhan, si Paulita Gomez. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Ang mga pangyayaring gawa ng mga paskin at ang pagkabilanggo ng binatay nakapagpabago sa kalooban ng dalaga. Ang kusang pagdulog ng binata sa may kapangyarihan habang ang iba'y nagtatagoy isang kahangalan para sa dalaga. Para kay Paulita, si Juanito'y matalino, mayaman at dugong Kastila. Samantalang si Isagana'y probinsyano, walang pangarap kundi mga gubat na puno ng linta at mula sa di kilalang angkan. Walang makahihigit kay Pelaez na simula sa pagkabata ay batid na ang pakaliwa pakanan ng buhay Maynila. Nang matapos na ang buwan ng Abril at halos limot na ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari, pinagkaabalahan sa Maynila ang pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez sa kasal ng anak. Napabalitang si Simon ang nag-ayos ng bahay. Ang pag-iisang dibdib ay idaraos 2 araw bago umalis ang general. Naging alingas-ngas ang balitang si Simon ay maglalabas ng tipak-tipak na brilyante at magsasabog ng mga perlas sa karangalan ng anak ng kasosyo. Marami ang nabalisa sa pangambang hindi sila maanyayahan. Marami ang naghangad na makipagkaibigan kay Simon. Marami sa mga lalaki ang hinimok ng kanilang asawang bumili ng mga yero upang maging kaibigan si Don Timoteo Pelaez. Dumating din ang araw na pinananabikan ng lahat. Ipinagbilin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang Basilio ay patuloyin agad, at pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi ito nakilala ni Simon dahil sa laki ng ipinagbago ng binata. 4 na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himutong ninyo sa inyong balak, ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako, at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako. At kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata, at pasiklabin na ang himagsikan. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Dooy ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito ay waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Pagkatapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina! Dinamita! Tama, ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina. Lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Nagkakatubili ako kanina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yaong mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay madudurog lahat. Ngayong gabi, madudurog ang monumentong walang hugis at pinadali ko ang pagkabulok. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako, ngunit pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag at kapag itinaas ang miksa ay tututok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan sapagkat ang bubo at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sino man. Kung gayo'y hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagambanan. Sa ganap na 9 ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kalugnog, sa mga bundok at yungib.
Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inudyukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inapi, at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa at bukto ay lulusubin nila ang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpilan ng mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ang general upang huwag maalis sa tungkulin. Bawat ituro ko ay kanilang babarilin, samantala'y manlalaban ng mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y pagpapatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papupuntahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at tunlong. Magtatago kami ni Kabesang Tales sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa harapan ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat, maging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kastila, lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangang lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ng malakas, ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng mapagpakumbaba at kimi. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ikasampu upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng ikasyam sa malayo sa daang Anluwage. Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pangkasal. Si Paulita! Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay, dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot, lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa Tiani. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago idaraos ang pista at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ika-15 ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortinay mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Do'y malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa, lantay na pilak ang mga kubyertos, pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta, at pinakamamahalin ang mga alak. Pumanaog sa sasakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dahan-dahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan, tumigil ito na waring nag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang iyon sapagkat ang mag-alahas ay taas ulong pumanhik sa bahay. Nalimot niya ang napakadukha niyang kasuotan, kaya pinigil siya ng gwardya sa pinto. Bumaba si Simon at sumakay sa karwahe. Sa eskolta, dali! Isagani! Isagani! Pakinggan mo ako! Huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na! Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon, na maliwanag na parang ilaw dagitab na nagbubuhat sa azotea? Yan ang ilaw ng kamatayan. Ilaw ang may lamang dinamita. Puputok iyan.
Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung gayoy, matupad na ang itinadhana. Samantala, sa hapagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taon na mamatay. Pilibusterilyo. Isang birong maaaring magbunga ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Anong nangyayari sa inyo? Ilan ang kanyang pirma? Ilan ang tunay na sulat ni Ibarra? Palagay ko, ang Manny Tesel Fares na yan ay hindi nangangulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Samantala, unti-unti nang lumalamlam ang liwanag ng lampara. Mamamatay na, Padre Irene. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Noon na may mabilis na tila lintik na pumasok ang isang anino. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog. Naganap ang lahat sa isang kisap mata lamang. Higit pang naging mabilis ang anino sa kanyang pag-igpaw sa mga pader at pagtalon sa ilog. Ang lagapak ng katawan sa tubig ay lumikha ng ingay na narinig sa azotea.